Isang napakagandang hapon po sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa. Sa lahat ng mga subscriber ko, mga followers, sharer at commentator, sa inyong lahat at sa inyong walang sawang pagsuporta, maraming salamat po mga ka-farmers. So sa hapong ito, nandito na po tayo para pag-usapan na po natin ang iba pang mga kaalaman po sa larangan po ng pagtatanim ng mga gulay. So ang ating pag-usapan mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo ay patungkol po sa farm to market, kasi maraming mga hindi pa nakakaalam kung paano tayo magdala ng ating mga harvest na mga gulay, tulad na lang ng mga talong, ampalaya, kamatis at iba pa. Okay, so unang-una mga ka-farmers, na share ko lang po ulit sa inyo, lalo na sa mga baguhan at wala pang idea kung paano tayo magma-market ng ating mga harvest ng mga gulay. Mas maganda mga ka-farmers na alam po natin. Okay, so bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan, sa mga baguhan at hindi pa nakapag-subscribe sa ating munting YouTube channel, hingi naman po ako ng isang favor sa inyo. Paki-subscribe po, at kung mahilig ka sa ganitong usapin, paki-share na lang po, no? Kasi yung pag-share nyo mga ka-farmers ay malaking bagay na po bilang isang farmer na nagko-content or nagbahagi ng konting kaalaman sa pagpa-farming. So unang-una mga farmer pasensya na po, hindi po tayo expert na magpaliwanag, kasi wala po tayong pinag-aralan para meron akong ipagmalaki sa inyo. Pero dahil po sa katagalan ko na sa pagtatanim, tapos may jury pa, ayan po mga ka-farmers, kaya siguro ako maging successful sa ating pagtatanim, dahil wala akong tigil sa pagtatanim po ng kahit anong uri ng mga gulay, tulad ng ating nakikitang talong o mga kamatis, ampalaya, mga bell pepper, watermelon, okraw, ano pa mga ka-farmers. Dahil siguro sa katagalan na natin, no? Hindi na tayo mamahirapan, kasi may kunting alam na tayo patungkol po sa mga pangailangan ng ating tanim. Ang problema naman natin ay mga pesting insekto. Alam naman po natin ang mga insecticide, alam naman po natin ang mga insekto. So yun po ang pinakamahalaga mga ka-farmers, no? Na alam natin ang mga pesting insekto na umaatake. So may ulan mga ka-farmers, lipat muna tayo, no? So kahit maulan, ipagpatuloy lang natin ang ating kwentuhan. Okay, so yun po ang pinakamahalaga ng mga ka-farmers. Okay, so kung halimbawa ay punggos ang umatake, alam naman po natin mga ka-farmers, no? Kung anong mga fungicide ang ating gagamitin. So kaya nga hindi na tayo mahirapan. Okay, mas lalo pang hindi tayo mahirapan mga ka-farmers kung alam po naman natin ang pagma-market ng ating mga harvest. Okay, so may tips tayong ina-upload mga ka-farmers kung anong mga variety mga ka-farmers ang pinakapatok sa market o pinakakilala sa inyong lugar. Yun po ang variety ng itatanim nyo. Halimbawa talong, so kung ano ang variety ng talong na pinakamabenta, parang hindi kayo mahirapan, ayun po mga ka-farmers ang itatanim nyo. Okay, so dito mga ka-farmers, halimbawa din sa area ng Batangas, ang pinakamalakas din mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, ay yung amor, yung kulay puti na talong. Pero yung calixto mga ka-farmers, malakas siya pagdating Tanawan o papunta pa sa Manila. So ang hinahanap dito mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, ay yung variety na amor. Okay, so ang ating napili dito yung mga ka-farmers, kasi para pangmalawakan mga ating pagtitinda. Pasensya na maulan, medyo hinto muna tayo saglit. Okay, so pasensya na mga ka-farmers, naputol ang ating pintuhan kasi malakas ang ulan. So pinapahinto ko. Okay, so ipagpatuloy natin mga ka-farmers. So share ko ulit, hanapin natin ang mga variety. Halimbawa kung sa talong, pwede ang amor, pwede ang calixto. Ang calixto naman mga ka-farmers, kaysa paman na lugar, mabenta din siya, kasi ang calixto F1 ay kilalang variety ng talong na pagdating sa market mga ka-farmers, hindi tayo mahihirapan sa pagbenta. Okay, so yun po ang tips na maibigay ko sa inyo, kasi ang ating talking point, farm to market, mas ganda mga ka-farmers na alam din natin. Then pangalawa mga ka-farmers, kung sa ampalaya naman, alam natin kung halimbawa din sa Batangas o papuntang Maynila, ang pinakamabenta din ng mga variety ng ampalaya, yung Mestiza F1 at saka yung Galaxy Max, excuse.
So yun po ang ating itatanim. Kung sa inyong lugar naman sa bandang Ilocos ay ang pinakamalakas doon ibenta ay yung mga bonito. Ayan, bonito sila. Sa Mindanao ang pinakamalakas ibenta ay Galaxy. Ayan, Galaxy sila. Pero dito sa part ng Luzon, ang pinakamaganda mistisa po ang mga ka-farmers, mga ka-viewers. Parang hindi tayo mahirapan sa pagmamarket. Okay, so ngayon sa bill paper naman ang ating pag-usapan para may idea kayo mga ka-farmers, mga ka-viewers. Okay, so kung balak mong magtanim ng variety ng mga veil paper, ano po ang pinakapatok sa market? So yung mga sultan pwede din mga ka-farmers, no? Tapos marami pa, ulan na naman, hinta na naman tayo. Excuse, hinto muna tayo. So wala nang ulan, so ipapatuloy natin mga ka-farmers. So kung anong variety ng bell pepper ang pinakamabenta sa inyo, yun po ang itatanim niyo para hindi tayo mahirapan sa pag-market. So yung tip na ibinahagi ko sa inyo mga ka-farmers, yun po ang aking na-experience. Kasi pag halimbawa magtanim tayo nga halimbawa nagtanim ka ng talong tapos hindi mo alam kung anong variety ito, mabenta ba siya sa market, nahihirapan ka, no? So yun po mga ka-farmers ang tips lalo na sa mga baguhan at wala pang idea sa pagpa-farming. So hahanapin muna natin sa inyong lugar, puntahan ninyo, tapos magtanong ka anong variety ito, anong mga kasi yung mga buyer, tanungin nyo, alam nila kung ano ang pinakamabenta, mga retailer, tanungin nyo. So parang magkakuha kayo ng idea mga ka-farmers. So yun lang ang tips na ibahagi ko sa inyo para kung halimbawa kayo yung magkapagtanim na at makapag-harvest, hindi kayo mahirapan sa pag-market, di ba? Okay, so sa sitaw naman mga ka-farmers, mag-defend sa lugar. May mga sandigan, malakas, may mga tinatawag nating maxi, mga galantitudo o bungga. So marami, no? Kahit anong klase pa naman sitaw, mabenta naman po siya. So mas maganda mga ka-farmers yung quality. So ang i-suggest ko sa inyo, pwede din ang bungga, mga sandigan, Montenegro. So pwede din mabenta din siya mga ka-farmers, yung mga maxi, pwede din. Okay, din sa okra naman, smooth green. Yun lang ang may share ko sa inyo. So kung sa iyong lugar mga ka-farmers ay malakas ang ibang yun. Kung halimbawa sa watermelon, kagaya sa amin, ang pinakamalakas sa amin ibenta yung Sweet 16 na variety na watermelon. Dito naman sa Luzon, yung mga Baby Sugar o Baby Max, no? Yun po ang pinakamabenta. So mag-defindi mga ka-farmers sa area, sa lugar, kung alin, no? Ang mga gusto ng mga tao kasi magkaiba mga ka-farmers, no? Ang sa tao. So yan po mga ka-farmers, parang hindi kayo mahirapan mag-market sa mga harvest niyong mga gulay. Unang-una, magtanong ka sa buyer kung may buyer ba, anong pinakamagandang variety na patok at saka hindi mahirap i-market. Yun po ang variety itatanong ko. So malaking bagay po ito mga ka-farmers, no? Pag may idea ka na kagaya sa na-experience ko. Okay, so unang-una mga ka-farmers, share ko po sa inyo yung ako'y nag-umpisa sa pagpa-farming kasi bata pa ako. Maraming mga pagkakamali. Kung saan ako nagkakamali mga ka-farmers, sa susunod doon ko naitama. So alam nyo na nga, sa ganito pa lang ginagawa ko, nagkakamali ako. So kung saan ka magkakamali mga ka-farmers, unti-unti mo siyang maitama hanggang sa dumating ang punto na mag-success ka sa pagpa-farming, tapos sa pag-market. Yun po ang pinakamahalaga. So halimbawa mga ka-farmers, napili mo na ang magandang variety na patok sa inyong lugar. Magtanim ka na, alagaan mo. Kung nabanggit natin kanina, kung ang problema po ay fungicide, kasi ay fungus ang ang matake, so fungicide ang ating i-spray. So intindihin natin ang lagay ng panahon. Kung sa maulan na panahon, wag lang tayong ng mga mangkusib mga ka-farmers, pwede man siya, pero mas maganda meron tayong mga fungicide na kaya po ang ating mga tanim protektahan sa maulan ng mga panahon. So share ko lang po sa inyo bilang isang farmer na may karanasan na po sa larangan ng pagtatanim at saka maraming nang dinadaanan, mabagyo, mabaha, maulan, or basta marami mga ka-farmers na inatake sa insekto, ayan, na fungus. Normal lang mga ka-farmers, kasali na po lahat, pakid na po lahat mga ka-farmers. Pero share ko lang po sa inyo, may mga panahon man na malugi tayo, mas marami pa na mas marami na pa din ang kumikita. Kasi yung pagkatapos na ako yung nag-asawa, ibabahagi ko sa inyo sa aming lugar. Sa loob na parang binilang ko, may mga kalendar ako.
Sa loob ng mga 8 taon, binilang kung ilang ako beses nagtanim, tapos ilang beses ako nalugi. Sa mga 26 na pagkatatanim ko ng gulay mga ka-farmers, 2 beses lang ako nalugi. Hindi naman ako lugi, kumita lang ng konti, at least makakakaroling. Kasi alam niyo mga ka-farmers, ang lahat ng mga kinikita ko, halimbawa nagasto ako sa aking mga tanim, tapos ang mga pasahod, pagkain sa mga tao dan kinukuha. So kung nakakagasto ako sa intarya mga 200, so lahat ng mga pagkain sa loob ng 3 buwan o kalahating hanggang 3 at kalahati, doon namin kinukuha sa binta namin sa mga gulay na harvest. So kung nakatubo lang ako ng konti, at least sa mga panahon na yun mga ka-farmers, natustusan ang mga pangailangan namin araw-araw. So yun po no mga ka-farmers. So may mga panahon na malulugi tayo kasi mabagyo, di ba? Back to zero, lugi tayo. Pero mas marami ang kikita kaysa malugi. Kung wala lang mga kalamidad mga ka-farmers, bihirang malugi sa pagpa-farming kung may alam ka. Pero kung wala lang alam ka mga ka-farmers, palagi kang talo, no? So mas laman ang mga ka-farmers, mga ka-viewers ang may alam. So sa mga content natin na na-upload sa video, malaking bagay na po sa mga baguhan at wala pang experience po sa pagtatanim. So panoorin nyo lang, meron na po tayong 1,003 video na na-upload na makakatulong sa inyo. Ang karamihan lang mga update kasi may mga subscriber tayo nang hingi ng update kasi excited sila no sa recovery, ganyan mga ka-farmers. So nag-a-update tayo. So yung mga ganitong usapan, parang ngayon lang ako nakagawa kasi may nag-request kung paano mag-market. So sabi niya, sige gawa natin ng content farm to market. Pero mas maganda mga ka-farmers, bago tayo mag-farming, alamin natin ang variety patok sa market, parang hindi tayo maghirapan sa pagbenta. Okay, tapos pag malaman natin doon, umpisa natin magtanim. Then tapos mga ka-farmers, may napili na tayong variety, dayon nakapag-harvest na kasi naalagaan na natin ng maayos, naibigay na natin ang mga needs nila. Kung nagka-problema ng punggos ang tinitira. Kung nagka-problema sa insekto, insecticide ang tinitira. Kung meron na tayong ma-harvest mga ka-farmers, may classify din. May tinamatawag tayong mga class E. Ano po yung mga class E? Yung mga matuwid, makinis, walang putok kung sa ampalaya. Okay? Walang mga tusok. Okay? So pag baluktot ng mga farmers, baluktot ang ampalaya, katalong ha, maampalaya. Okay? So share ko lang po sa inyo mga ka-farmers, kahit wala pa siyang tusok, semi din siya, semi good. Okay, so ang mga class A or mga quality, yung matuwid, makinis, walang problema. Okay, walang butas, walang baluktot. So good yun siya mga ka-farmers. Yun po ang class A. So ang presyo ko ngayon, halimbawa pag class A, sa paglain natin ngayon, nagbaba na, hindi kagaya sa nakaraan. Ang talong noon 150, ngayon 130 na lang. So ganyan ang bilihan no sa talong pag maganda. Pero ang semi, baluktot, walang tusok, wala siyang problema, baluktot lang, kalahati siya. Kung nagkilo ng 1 to, nasa 60 ang semi. Ang may mga tusok, yung kinakain ng uod o shoot fruit borer o mga fruit borer mga ka-farmers, yun po ang tinatawag na reject. Okay, so mag times 3 na siya. Halimbawa, hindi, ang baba ay mag ano pa siya, mag divide 3 na. Kung halimbawa 600, ang good, ano natin 1 to. Ang semi, kalahati, so 600. So ang reject mga ka-farmers, kung sinsali i-divide lang 3, 200 na lang po. So yun na lang po ang bilihan sa reject. Kung 600 ang semi, 200 lang po ang reject. Pero ang good, i-times to ang presyo sa semi, 1 to. So ganyan mga ka-farmers, yun lang po ang example no na maibibigay ko po sa inyo. So sana nga sa ating ginagawang video ay may napupulutan po kayong mga ideya. So sinabi ko na sa inyo, pasensya, hindi ako expert, bulol ako magsalita ng Tagalog kasi hindi po yon ang tunay kong lingwahe. Cebuano ako mga ka-farmers, okay lang siguro kung sa lingwahe namin. So sana nga may narelate kayo no kung paano tayo mag-market. So una-una pala day mga ka-farmers, para kalaman po sa lahat, alamin muna natin kung anong mga variety ang pinakapatok sa inyong lugar o pinakamabinta para kung maitanim nyo na, pagdating sa anihan, hindi kayo mahirapan kasi ang variety ng talong, ang variety ng ampalaya, ang variety ng sitaw, ang variety ng okra at iba pang mga pananim ay patok sa market. So yun po no mga ka-farmers, hanggang dito na lang po tayo siguro bago tayo magtapos. Mega love shout out po kay ka-farmer Elias po no. Okay.
So sabi niya, ka-farmers, pag halimbawa ay mag-content ka sa sunod, huwag mo kalimutan ha, mag-shoutout mo ako. So hindi ko na kayo maisa-isa mga ka-farmers. Ito na lang ang masabi ko sa inyo, mega love shoutout po sa lahat ng mga baguhan kong mga subscriber, sa lahat ng mga subscriber ko simula pa noon hanggang ngayon na patuloy na nagsubaybay at nagsuporta at nag-share. So yung pag-share mga ka-farmers bilang isang farmers na nagbabahagi ng konting kaalaman sa pagpa-farming, malaking bagay na po para maikalat no ang ating ano. Tapos mga ka-farmers, bago natin ito tatapusin, wag hingin naman ako ng isang favor sa inyo. Kung panoorin nyo uli ang aking mga video, don't skip my ads kasi doon lang po kami kumikita mga ka-farmers, mga ka-viewers. So yun lang po ang favor na hingin ko sa inyo. Sana nga patuloy nyong masuportahan at masubaybayan pa ang mga video na ating gagawin at may upload dito lang sa ating munting YouTube channel. Hanggang dito na lang po. Ako na po yung magpaalam. Abangan nyo ang susunod nating mga video. Bye bye po. Thank you.